Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Billionaire News Channel. Interview ito kay Congressman Edgar Erese. Pinapaliwanag niya yung nangyari sa 2026 budget. Sabi niya mas malinis ang 2026 budget kumpara sa tatlong naunang taon ng Marcos Jr. administration, 23, 24, and 25. Kaya lang, nagbabala ang minority deputy leader, sasampahan niya ng kaso sa Supreme Court ang Pangulong Marcos Jr. pag hindi ibeneto yung mga unprogrammed funds dahil unconstitutional na yon, sinabi ng mga maestrado sa Korte Suprema. Pakinggan natin na budget in 2023, 2024 at 2025. At mas malakas ang minority ngayon, talagang nabusisi namin, inaabot kami ng madaling araw. Kung may nakalusot man lang dyan, very minimal. At madaling ma-check yan ng Oversight Committee pag sa implementation. Pero ang tigas ng ulo ng gobyerno natin, pinasok pa rin yung unprogrammed funds. Ay liwa-liwanag nung sinabi ni Justice Hernando doon sa decision ng Supreme Court. Sa PhilHealth, sabi niya, any form of unprogrammed funds, unconstitutional. Wow! So ngayon, pagka hindi binito yan ng Presidente, hindi pa niya naman pinipirma, pero may kahilingan na si Cardinal David na sana ibito ng Presidente yan. Kung hindi niya ibibito, I will be forced to file Yun. the petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of unprogrammed funds. Okay. Salamat, Congressman Edgar Erese. May pag-asa pa ang ating bansa habang may mga kongresistang katulad ni Congressman Edgar Erese. At in fairness, sa mga minority, nandyan, minority sina Congressman De Lima, Congresswoman De Lima, Congressman Shil Jekno, Sendanya, Makabayan Black, mga minority na pumipigil sa hindi magandang ginagawa ng majority. Biruin mo yon, sa pag-ratify ng BICAM report, hindi na nila pinagsalita ang mga minority congressman. Garapalan talaga. Ang rules ng Kamara, dapat yung mga ganun, pinagdidebatehan ng maigi at i-allow ang mga congressman to explain their vote, lalo na yung those who will voted no. Wala, diretso, ayes, nays, mga ganun lang. In less than 2 minutes na ratified yung budget sa Kamara. Karapal sila eh. I don't know kung ano. Salamat naman lang at medyo nag-improve ang budget natin ngayon. Kaya lang, ang laki pa rin yung naisingit na unprogrammed funds. 243 billion. No, yung binanggit na nga ni Congressman Erese, binanggit na ni Justice Hernando na any form of unprogrammed funds is unconstitutional. Laki yung unprogrammed funds. 243 billion. Kaya siguro, ayun, salamat sa mga religious leaders. May mga koalisyon sila. Isa na yan si Cardinal David. Plus mga kasamahan pa niya na nananawagan sa Pangulo na i-veto yung unprogrammed funds. Dito mo makikita ngayon ang political will ng Pangulo. Last year, kung ibineto lang niya yung mga budget insertion, hindi sana ganito kalala ang korupsyon ngayon. Kaya lang, wala eh. Pinag-aralan ko 4,057 pages ni review. Nagbeto man kakaunti, 29 billion lang, perma diretso. Kaya, sinasabi nila na liable siya sa pinirmahan niya ng mga budget insertion. Kaya
I just don't know what will happen to the president pag alis niya sa pwesto. Nakikita ko na, I hope I'm wrong, kaliwat kanan ang kasong isasampa sa kanya. Kaya nga, nandyan na yung kanyang insurance policy, si Ombudsman Boying Rimulya na dedepensa, tutulong sa kanya sa mga kaliwat kanang kaso sa graft and corruption. Tingnan natin, let us to see. So, hanggang ngayon, di pa niya pinag-aralan pa rin. Kailan kaya niya pipirmahan? So, pag pinirma niya, magkano kaya ang anyang ibebeto? Sana naman, magkaroon siya ng political will to say no dito sa mga unprogrammed funds dahil yan ang isang rason kung bakit hindi pumirma sa ratification ito na, mga minority congressman. Sa Senado naman, Senator Amy and Senator Marcoleta, ayaw din nila yung mga unprogrammed funds na yan. Kaya lang itong gobyerno natin, siguro kakotsaban na rin nila ang nasa executive. Go! Sige, lagyan natin. Go! Sige. So, kung mayroong administrasyon na may record ng pinakamaraming kasong na isampa sa Supreme Court, wala nang iba. Ito na. The only top-notcher Marcos administration. Isa pa lang ang nadidesisyonan, PhilHealth pa lang yun. Hihintayin pa rin natin yung 2025 GAA na pinitisyonan. Although tapos ng 2025, kaya lang malaking sampal sa administrasyong ito pag i-declare pa rin ng Supreme Court na unconstitutional. Then ito na ulit, 2026, nanganganib na naman na sampahan ng kaso. So, hindi na natuto itong administrasyong ito. Si Executive Secretary Ralph Recto naman, sinampahan na siya ng kasong plunder. Palusot pa siya. Wala akong kasalanan. Sinusunod ko lang ang utos ng Kongreso sa akin. Tell it to the Marines. Tignan natin. Sana mag-prosper ang plunder case na isinampa kay Recto sa Ombudsman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mag-gero. Sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na mag-gero. Nasin ko na bugyon man eh. Ana nang lukot kay na sila no. Dako na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na, apilin video to kay. Deparo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang gero. Tunga ni sila gidupad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang gero. So karon pila ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day mong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day mong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Ikaw ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na
na pa Di na estudyante. ito matabang ng pagpahit og sin kay wala na gidugkuan, wala na yung budget. Wala na yung budget. So, matindi sa kaya sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.